Magandang pag-usapan po. Dami hong pumuna po ngayon kay SP Cheese Escudero mga kabida. Dito ho sa tila gusto hong madaliin ito hong impeachment trial po laban kay Vice President Sara Duterte po. Kahapon po meron pong press conference ito pong si Senator Cheese at kanya pong inanunsyo po mga kabida yung schedule po ng impeachment trial simula doon ho sa pag-tackle po nila sa articles of impeachment hanggang doon ho sa pagtatapos po ng trial by October So nagkaroon na po ng date kung kailan po matapos itong trial na ito So ang puna po ng mga netizens bakit ho gustong madaliin ito hong impeachment trial po ni VP Sara Ito, pakinggan muna natin mga kabida. Ito hong naging pahayag po ni Senator Cheese kahapon sa isang press conference. Diyan ho sa Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June? Na hindi mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, Dalawang Senator oath. Judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. So, kung July 30 yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magkukonvene kayo as impeachment court? After the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na ba yun? Convene na kayo sa impeachment court? Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami
as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons sang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you'll Depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Hindi ko maintindihan yung... Day 1 as impeachment court. So yung after ba na off-taking nyo, yun din po ba yung technically pag-convene nyo po as impeachment? Hindi nga eh. Hindi. Kailan yung day 1, sir, na kayo ay Gusto ko nga bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 3rd. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again ha, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. So, meron na pong schedule, mga kabida, no? Dito sa aking hinawakan po na schedule, ano? Actually, proposed calendar of the impeachment trial po ito, ano? Diyan ho sa Senate. Okay? Pagbalik ko nila sa June 2, 2025, ito na po, no? Resumption of session, presentation of the articles of impeachment by the prosecutor, and approval of the revised rules of procedures on impeachment trial. Ito po ay mag-umpisa po alas 3 po ng hapon, ano? Sa June 2. Okay? On the following day, sa June 3 po mga kabida, okay, convening of the impeachment court and oath-taking of the incumbent senator judges at 9 a.m. Ayan. So, parang madalian po ito, ano? Mga kabida. Now, on June 4, okay, 2025, issuance of summons. Ito na po yung magtatawag na po sila ng mga witnesses, most likely. Ito pong mga prosecutors mag-issue na po ng mga summons doon ho sa mga witnesses, no? All right. From June 14 to 24, ito na po, reception of pleadings. Yung pagtatanggap na po, no, ng mga pleadings from the prosecution team and of course from the defense, ano, mga kabida. Now, 24 to 25, June to July 25 o June 24 to July 25, ano po, na pre-trial. Meron na pong pre-trial, mga kabida. Then July 25, 2025, inaugural session of the Senate of the 20th Congress at 10 a.m. Ito, bagong set na po ng mga senador, ano? Dito ho, medyo alanganin po yung estado po ni Vice President Sara kung sakali yung marami hong mananalo doon ho sa slate po ng administrasyon, ano? Kasi sa prediction po ng mga analysts, ano po, no? Pag ang impeachment trial po ay ginawa during the 4 months break, okay, during the 19th Congress, most likely baka ho magkaroon po ng upper hand ito pong si Vice President Sara Duterte considering unang-una election, ano?
alam naman po natin kung ano yung malakas na backer po ng mga Duterte. Ito pong Iglesia ni Cristo, ano po, na? So most likely medyo magdahan-dahan po itong mga senador, ano po, mga kabida, no? Pero ito after election na po ito, post-election na po, no? So meaning may mga bagong set of senators na po, ano? So ang delikado po dito kung itong mga senador po o mga kandidato na mula sa administration slate, sila yung mananalo, mas delikado yung estado po, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Eto, patuloy po tayo, mga kabida, sa kanila pong calendar, no? July 28 po, ito. July 28, 2025, inaugural session of the Senate of the 20th Congress at 10 a.m. and then joint session of Congress to hear the State of the Nation address of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at 4 p.m. Ayan. On July 29, 2025, oath taking of the newly elected senator judges, okay, before the Senate sitting as an impeachment court at 9 a.m. and then plenary session of the Senate at 3 p.m. Ito na po, yung inaantay po natin, ano? July 30, 2025, start of the trial at 9 a.m. to 2 p.m. po, mga kabida. So ito po yung proposed calendar of the impeachment trial po, no? Versus Vice President Sara Duterte. So yung puna po ng mga netizens dito, bakit ho minamadali, ano? Considering meron pa pong pending petition sa Korte Suprema, no, mga kabida. Although naiintindihan ko po yung scheduling po, kasi sabi nga propose. So meaning naghahanda lang po, ano, ito hong Senate, mga kabida, no. Alright? Sakali hong ang Korte Suprema magdesisyon pabor ho sa Estado, meaning pabor sa Congress, no? At matatalo itong petition po ni Vice President Sara Duterte, ano po, no? Pero kung ang decision po ng Korte Suprema papabor doon ho sa petitioner, no, kay Vice President Sara Duterte, definitely wala talagang mangyayaring impeachment trial, ano. Yun yung ini-emphasize po, mga kabida, ng defense team, ano. Okay? Presumption of parang hindi matutuloy yung trial, ano po. No, kasi ang ginigiit kasi ng prosecution, definite na po sila na magkakaroon po ng trial, ano? Pero ang sabi po ng depensa po, mga kabida, titingnan lang po natin kung meron bang trial, okay? Na mangyayari. Hindi naman po talaga natin alam kung ano yung magiging desisyon po daw, mga kabida, ng ng mga maestrado po natin sa Korte Suprema, no? Okay? So, aabangan na lang po natin 'yon. Pero ito pong proposed calendar po ng impeachment trial, medyo pinuna po ito ng mga netizens. Kasi yun nga, parang minamadali. May statement pa po itong si Senator Cheese na tatapusin daw nila itong impeachment trial po ni VP Sara by October, October 2025. So, tingin siguro ng mga netizens, napakaaga, in the span of how many months yun? June, July, August, September, October. 4 months lang po, tapos na po yung impeachment trial. Magkakaroon na po ng desisyon. Either makukonvict or ma-acquit po itong si Vice President Sara Duterte. So, titingnan na lang po natin, mga kabida, kung ano yung magiging decision po at ending po dito sa maladrama pong impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte.